What's up mga ka-recruit? Bare months na. Ang bilis talaga ng panahon ngayon. September na. At dahil dyan, may monthly updates na naman kaming ihahatid sa inyo ngayong buwan ng September. Pag-uusapan natin ang mga latest travel requirement papasok at paalis ng bansa. Kaya kung ikaw ay may balak umuwi o umalis sa Pilipinas, panoorin lamang ang kabuuan ng video nito. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang inbound travelers, outbound travelers, online registration, vaccine protocols, travel insurance, at IAC-80 travel requirements suspended. Inbound travelers, unang-una, pag-uusapan natin ang mga kinakailangang dokumento kung ikaw ay papasok sa Pilipinas. Una, e-travel arrival card. Ito ay isang mandatory registration form na tinatawag na e-travel arrival. Dapat itong kumpletuhin online at kailangan magkaroon ka ng QR code bago pumasok sa bansa. Pangalawa, passport. Siguruhin na valid ito nang hindi bababa sa 6 na buwan bago ka magbiyahe papuntang Pilipinas. Pangatlo, ticket. Dapat mong ipakita ang iyong airline ticket pati na rin ang return ticket. Outbound travelers, sa iyong pag-alis mula sa Pilipinas, tandaan ang mga sumusunod na kinakailangang dokumento. Una, departure e-travel card. Ito ay kailangan mong mag-register sa e-travel para makakuha ng departure card upang maipakita sa mga opisyal ng immigration. Pangalawa, OEC or OEC exemption. Siguruhin mayroon kang Overseas Employment Certificate o OEC exemption. Depende sa iyong sitwasyon. Pangatlo, working visa. Kung ikaw ay mula sa UAE, kung ikaw ay manggagaling sa United Arab Emirates, dapat ka magkaroon ng working visa. Pang-apat, passport. Siguruhing valid ang iyong passport, 6 months plus validity. Pang-lima, ticket. Ito ay isang pangunahing kinakailangan. Pang-anim, OWA membership. Kung ikaw ay miyembro ng OWA, Overseas Worker Welfare Administration, siguruhing ikaw ay active member. Online registration. Nakakatulong rin ang mga online registration forms tulad ng e-travel arrival kung ikaw ay papasok sa Pilipinas. Departure card naman kung ikaw ay paalis sa Pilipinas. At declaration form for the Bureau of Customs. Siguruhin gagamitin ang tamang website na www.etravel.gov.ph para sa inyong mga online application. Ito ay dapat gawin ilang araw bago ang iyong pag-alis o pagdating sa Pilipinas. Vaccine protocols. Kamakailan lang na idineclare ni President Marcos na ang paglip ng COVID restriction sa bansa noong July 21, 2023. At dahil sa paglip ng restriction sa COVID-19, ang mga vaccination cards ay hindi na kinakailangan para sa pagpasok sa Pilipinas at wala nang kinakailangang magpakita ng negatibong antigen o PCR test. Ang mga booster shots ay hindi na rin kailangan. Travel insurance. Ang travel insurance ay optional na ngayon. Ngunit ito ay highly encouraged. Mabuting suriin kung ito ay maaaring magamit sa Pilipinas. Ito ay magbibigay sa inyo ng karagdagang proteksyon sa panahon ng inyong pagbibiyahe sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay
foreign or turista. IACAT travel requirements suspended. Kung natatandaan nyo na may video kaming in-upload tungkol sa mga bagong requirements at departure guidelines na ginawa ng Interagency Council Against Trafficking, IACAT. May update kami para sa pagpapatigil ng implementasyon ng kanilang mga binagong guidelines ukol sa pag-alis ng mga Pilipino na pasahero. Ang suspension na ito ay inanunsyo noong August 31, 2023 matapos ang mga concerns at reklamo mula sa mga mambabatas at mga pasahero hinggil sa umano'y pangaharang sa karapatan ng magbibiyahe paalis sa Pilipinas. Ang mga binagong guidelines ay nangangailangan na ang lahat ng mga Pilipino na maglalakbay patungong ibang bansa ay dumaan sa inspeksyon ng immigration at magpakita ng mga dokumento sa paglalakbay tulad ng valid passport, boarding pass, visa at kumpirmadong ticket pabalik o round trip. Sila rin ay kinakailangang sumagot sa mga tanong ng mga opisyal ng immigration hinggil sa kanilang plano sa paglalakbay at layunin ng kanilang biyahe. Sinabi ng IACAT na ang mga binagong guidelines ay layunin na labanan ang human trafficking. Gayunpaman, binatikos ang mga guidelines mula sa mga mambabatas at mga pasahero na nagsasabing labis itong nakakabigat at maaring labag sa karapatan ng mga biyahero. Ang pagtigil sa implementasyon ng mga binagong guidelines ay isang magandang balita para sa mga Pilipino na planong umalis patungong ibang bansa. Mahalagang tandaan na ito ay temporary suspension lamang at maaring magdesisyon ang IACAT na ipatupad ang mga guidelines sa hinaharap. Narito ang ilan sa mga dahilan kung bakit naging sanhi ng kritisismo ang pagtigil sa mga IACAT na travel requirements. Una, ang mga bagong guidelines ay isang overreach sa kapangyarihan ng pamahalaan na regulahin ang pagtatravel. Pangalawa, ang guidelines ay masyadong mabigat at maaring labag sa karapatan na makapaglakbay o mag-travel. Pangatlo, hindi malinaw ang mga gabay at maaaring ito'y magkaiba ng interpretasyon. Pang-apat, hindi maayos na ipabatid ang mga gabay sa publiko. Panglima, sinabi ng IACT na kanilang susuriin ang mga binagong guidelines at gagawa ng mga kinakailangang pagbabago. Mahalaga na manatiling updated sa mga pinakabagong balita hinggil sa mga travel requirements ng IACAT upang magampanan ang wastong pagpaplano ng iyong paglalakbay. Lamang po mga ka-recruit, sana ay naliwanagan namin kayo tungkol sa mga updates sa travel requirements at ang pag-suspend ng mga bagong guidelines ng IACAT sa Pilipinas kung ikaw man ay paalis o papasok sa bansa. Mahalagang maging updated sa mga pagbabago sa guidelines at requirements lalo na kung ikaw ay may plano na umalis o uuwi sa bansa. Maaari lang pong i-share ang video ito sa mga kaibigan o pamilya nyo o di kaya kung meron kayong kakilala na may plano na mag-travel sa ibang bansa. Sa video ito ay pinag-usapan natin ang mga sumusunod: inbound travelers, outbound travelers, online registration, vaccine protocols, travel insurance, at IACAT travel requirements suspended. Para sa kalaman ng lahat na ang Recruit PH ay may live stream every month na kung saan ay mag-i-enjoy na kayo at magkakaroon pa kayo ng chance na manalo ng 10,000 pesos. Meron itong early birds raffle, isang tanong isang sagot, raffle,
at bingo na kung saan ay may jackpot prize na 10,000 pesos. At para sa aming masugid na followers at subscribers ay meron ding top fan of the month bilang YouTube commenter, FB reactor at FB commenter. Halina at samahan niyo ako at siguradong mag-enjoy kayo sa mga bagong video at marami pang chance na manalo ng malaki pang premyo sa aming live stream. Sana ay may panibago kayong natutunan. Please, abangan ang aming mga susunod pang mga video at sigurado mag-i-enjoy at marami kayong matututunan. At kung may mga katanungan kayo tungkol sa ating napag-usapan, huwag po kayong mag-alangan na ilagay ang inyong mga katanungan sa comment section upang mabigyan po namin kayo ng kasagutan. At please, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe at hit the notification bell at ang all para lagi kang updated sa aming mga bagong video. Muli, palagi niyong tatandaan na dito sa Recruit, prioridad namin ang iyong kaalaman tungo sa inyong kaunlaran. Paalam, kabayan!